10,000 budget para sa kitchen renovation, kaya ba? Currently, ito yung kusina ko, super kalan pa yung gamit ko. Problema, hindi na siya umaabot ng isang buwan. Kaya nag-decide na ako mag-upgrade na to 11 kilogram na gas. Pero syempre, hindi lang gas ang kailangan ko. Uunahin natin yung kalan. Bumili ako online ng single stove. 499 pesos ko siya nabili. Stainless steel na, so okay na rin siya. Next, bumili ako ng regulator, 400 pesos. May safety features pa, gas detection at complete set na. So, plug and play na lang talaga. Then, ito yung ginawa namin. Nakipag-swap kami ng kalan. Nakakuha kami ng stove from Japan. 2 burner na siya, plus may ihawan pa sa loob. So, parang upgrade na upgrade talaga. Win-win situation, kumbaga. Bonus pa, nakahiram din kami ng gas tank. Refill na lang ang kailangan namin. Yung stove, nilinis lang namin. Konting effort, pero sulit na talaga. Para magamit namin, nagpa-refill rin kami ng gas at grabe, sobrang taas ng gas ngayon. 1,500 na ngayon siya. So, yung total na gastos namin is worth 2,399 na agad. From 10,000 budget, may natira pa kaming 7,601. So, ang tanong, kasya pa ba ito para maayos ang buong kusina ko? After ko mag-set up ng stove, regulator at gas, ito na yung next problem ko. Saan ko ilalagay lahat ng gamit ko? Kasi real talk, hindi naman customize yung kusina ko. Walang proper na lagayan, kaya kalat-kalat talaga. Yung tipong may space ka naman pero parang walang system, kaya kahit anong linis mo, mukha pa ring magulo. Naisip ko magpa-customize pero nung nagtanong ako, ang mahal naman, ang tagal pa gawin. So ginawa ko, naghanap na lang ako online at doon ko nakita tong metal rack. Perfect siya para sa juicer, blender at syempre para sa future budol ko na rin. Nabili ko siya for 1,298 pesos. Akala ko madali lang i-assemble pero hindi pala. 4 hours siyang nabuo. As a trial and error, pabalik-balik sa manual, minsan mali pa yung pagkakakabit. Pero nung natapos na, sobrang satisfying naman. Mukha siyang matibay, ang daming brace for support at feeling ko kakayanin niya lahat ng bigat ng appliances ko. So check na agad yung storage ko. At dun ko na-realize hindi mo kailangan ng mamahaling cabinet para maging organized. At napaisip na naman ako paano naman ng aking double burner. Ayoko naman ilapag lang kung saan-saan kasi delikado din, mukhang magulo. So naghanap ako online, nakakita ako ng stove stand na may lagayan na rin ng gas tank. Parang 2-in-1 na, organize ka na, safe ka pa. Nabili ko siya for 2,196 pesos and guess what? Mas matrabaho pa siyang buuin. 4 to 5 hours siyang inassemble. Wood material siya, mabigat, medyo challenging buuin, pero mukhang matibay at pangmatagalan naman. May mga moments pa nga na parang gusto ko nang sumuko pero tinapos pa rin. At nung nabuo na, ibang level yung satisfaction. Doon ko talaga nakita na unti-unting nagiging maayos yung kusina ko. Nag-upgrade na rin ako ng airflow kasi kahit maayos na yung setup mo, kung mausok at mainit naman, hindi ka rin makakapagluto ng maayos. So nagpakabit ako ng exhaust fan para sa usok at para mabawasan na din yung init sa loob. Nagpagastos ako ng 539 pesos. Direct saksak siya, walang switch pero honestly okay na rin. Ang importante, gumagana at nakakatulong. At ramdam agad yung difference, hindi na yung ganun kainit, hindi na rin naiipon yung usok. So kung susumahin natin, nasa 4,033 pesos yung total na nagastos ko from 7,601. So may natira pa akong 3,568 pesos. Pero syempre hindi pa tapos kasi kahit may rack ka na, kung magulo pa yung maliliit mong gamit, wala rin. Kaya next step, mag-organize naman tayo. Ito na ang pinaka-exciting part. Hindi pa tapos ang ating renovation. From messy to functional to hopefully aesthetic. Worth it kaya yung 10,000 pesos na budget ko for kitchen renovation? Hi, I'm Miki and this is my story.